Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, November 25, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. House Majority Leader Sandro Marcos idinawit na rin ni-resign Congressman Saldico sa bilyon-bilyon pisong budget insertions. Dating presidential spokesperson Harry Roque, itinangging na-aresto siya sa the Netherlands. DOJ, nag-alok ng 1 milyong pisong pabuya para sa kadarakip ni Pogo Representative Cassandra Leong. Makabayan representatives nais pa imbestigahan ang mga bagong alegasyon ni Saldico laban kay PBBM sa umano'y kickback scheme sa DPWH. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po. Kongresistang sina Arjo Atayde at Dina Sischo itinanggi ang pagkakadawi sa flood control scam sa harap ng ICI. Bagyong Verbena nagdulot ng pagbaha at pinsala sa ilang lalawigan sa Visayas at Mindanao. At sa balitang showbiz, Miss Universe third runner-up Athisa Manalo mainit na sinalubong ng fans sa pagbabalik Pilipinas. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Idinadawit na rin ni resigned Congressman Zaldico, ang anak ng Pangulo na si Congressman Sandro Marcos, sa bilyong-bilyong pisong umano'y maanumalyang insertions sa national budget. Binuweltahan naman ng kongresista si Ko na anyay bagong kampyon ng mga DDS. Naglahad din si Ko ng mga bagong detalye ukol sa mga utos umano ni PBBM patungkol naman sa 100 billion peso budget insertions. Narito ang ating balitang A to Z. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y direktang nag-utos ng 100 billion peso budget insertion ayon kay ex-House Budget Committee Chairman Zaldico. Sa latest video upload ni Ko, personal umano niyang narinig ang instruction sa pulong niya kay PBBM sa Malacanang, kaharap ang pinsan ng presidente na si ex-Speaker Martin Romualdez. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Kwento ni Ko, lumiham muna siya kay Marcos para sabihing sinunod niya ang umano'y instruction ng nooy Budget Secretary Amena Pangandaman na magsingit ng 100 bilyong piso sa national budget alinsunod sa utos ni PBBM. Saka umano na kumpirma ni Ko na si PBBM nga ang nag-utos dahil hindi ito itinanggi ni Marcos sa kanilang pulong. Pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Una nang itinanggi ni PBBM at ng Malacanang ang mga alegasyon ni Ko. Bukod sa presidente, Pati po si Congressman Sandro Marcos, idinawit rin ni Ko si Presidential Son, House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa umano'y irregularidad sa national budget. lahat-lahat ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Sa pahayag, dumipensa ang nakababatang Marcos at sinabing hindi revelasyon ang mga sinabi ni Ko, kundi destabilisasyon. Babala pa niya sa taong bayan, huwag magpabudol dahil kasinungalingan anya ang mga paratang ni Ko na binansagan niyang bagong kampyon ng mga DDS o Duterte supporters.
Nais paimbestigahan ng Makabayan Bloc Congressman ang mga panibagong alegasyon ni resigned Congressman Zaldico na lalong nagdidiin kay Pangulong Marcos Jr. sa umano'y kickback scam sa DPWH budget. Ayon sa mga kongresista, seryosong alegasyon ito ng umano'y 3 taon ng sistematikong pagnanakaw. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Naghain ng resolusyon ng Makabayan Bloc sa Kamara para imbestigahan ang mga aligasyon ni resigned Congressman Zaldico. Nitong Lunes, sa panibagong video na inilabas ni Ko, sinabi niyang nagtakda umano si dating House Speaker Martin Romualdez ng kota na 2 billion pesos kada buwan sa kickback. At inihahatid umano ng personal ng isang undersecretary ang pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga aligasyong ito ay nagtuturo na mismo sa Malacanang at sa presidente mismo, no, na may direktang papel sa insertions at kickback sa infrastructure projects. Kaya nananawagan kami na magkaroon ng thorough, transparent investigation. Dapat may access dito ang publiko sa mga proceedings. Giit ng ilang kongresista, tila hindi napapanagot ang tunay na nasa likod ng katiwalian. Pero ang mga mismong institusyon na dapat nag-iimbestiga ng malawakang korupsyon ay pilit na pinapatigil ang pananagutan at investigasyon sa Malacanang. Tahimik na at ayaw nang itulak dahil ngayon ay tila nasusukol na ang Pangulo mismo, no, na involved sa corruption na ito. May hamon naman si Representative Leila de Lima kay Ko. Kung talagang he has the truth, he holds the truth and nothing but the truth, ay kailangan bumalik na siya dito at panindigan niya at ipalabas at ipresenta ng maayos sa tamang tribunal, sa tamang opisina. Ayon sa Makabayan Bloc, kailangang patunayan ni Ko ang kanyang mga aligasyon ng anilay 3 taon ng sistematikong pagnanakaw sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng kickback scheme sa DPWH projects. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nakahandang humalili bilang leader ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte. Sa media interview sa Davao ngayong araw, sinabi ng ikalawang Pangulo na wala na ang tanong sa usapin na ito dahil nauunawaan naman niya ang mandato ng konstitusyon sa succession ng mga lider magmula noong pinasok niya ang Vice Presidential race. Tinanong si VP Sara sa kanyang kahandaan sa harap na rin ng panawagan ng ilang grupo na mag-resign o patalsikin na sa Malacanang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos isangkot ni Zaldico sa umano'y illegal budget insertions. Pero may ilan ring grupo na nais matanggal maging si VP Sara. Matatandaan namang isa si VP Sara sa unang nagsabi na tanging sina Zaldico at pinsan ni PBBM umano na si Martin Romualdez ang mga may hawak ng budget sa Kamara. Walang namumuong military junta o tangkang kudeta laban sa Marcos Jr. administration mula sa hanay ng kasundaluhan ayon sa Armed Forces of the Philippines. Lumabas ang paglilinaw matapos ibunyag ni Senator Ping Lacson na mayroon umanong mga retiradong sundalo ang inanyayahan siyang lumahok sa kudeta. Sa harap ito ng sunod-sunod na paratang sa mismong presidente na ng paggamit umano ng iligal na droga at maging pagsangkot sa kanya sa illegal budget insertions. Nagpaalala naman ng AFP sa mga nagkakasanang malawakang protesta kontra korupsyon sa November 30 na panatilihin ang kapayapaan. Sa Armed Forces of the Philippines po, wala pong puwang sa Republika ang extra-constitutional shortcuts whatsoever. Hindi po ito parang isang video game, no, na pwede pong nating i-restart. So, I would go back to that premise na wala pong restart plot within the Armed Forces of the Philippines.
Itinanggi ng dating Duterte spokesperson na si Harry Roque ang mga bali-balita ngayong gabi na naaresto na umano siya ng mga otoridad sa The Netherlands. Sa gitna yan ng kanselasyon ng kanyang pasaporte at hiling ng Pilipinas na Interpol Red Notice laban kay Roque sa kasong human trafficking. Samantala, naglabas naman ng Justice Department ng 1 milyong pisong pabuya para sa ikadarakip ng isa pang akusado na si Cassandra Lee Ong. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Pinabulaan ng dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na siya'y naaresto sa The Netherlands at ipadi-deport na sa Pilipinas. Naharap si Roque sa kasong qualified human trafficking na isinampa ng Department of Justice matapos siyang makusahan kaugnay sa illegal na pogo sa Porac, Pampanga. Sa post ni Roque, pinakita niya ang kanyang plane ticket papuntang Vienna, Austria. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala pang opisyal na impormasyon mula sa kanilang counterparts na nahuli na nga ang dating opisyal. 2024 nang biglang lumitaw si Roque sa The Netherlands sa gitna ng investigasyon ng Senado at Kamara sa illegal pogo. Ani Roque, political persecution ang ginagawa ng gobyerno laban sa kanya. Sagot ng Department of Justice, ultimately, at the end of the day, he has to demonstrate and establish to the authorities na he is being persecuted here. And from what we can gather right now, there is no persecution but he is evading prosecution. Kamakailan ay kinansela ng Pasig Regional Trial Court ang passport ni Roque. Nag-request na rin ang gobyerno ng Pilipinas sa Interpol na isailalim si Roque sa red notice para may balik sa Pilipinas. Ayon kay Roque, hindi pa pinal ang cancellation ng kanyang passport. At bakit na madali ipapatupad niyan, alam nilang nila na asylum seeker ako. Hindi ko naman po sinasabi na ako'y espesyal dito sa Holland. Basta ang masasabi lang natin na yung asylum at yung consequence ito na non-refoulement ay discretion na yun ng bansa kung nasaan si Ginoong Harry Roque, no? Doon sa panahon na ipapatupad yun, kung umabot tayo sa punta na may red notice at ipapatupad to, call na yun ng bansa kung nasaan siya. Nagpahayag naman ng pag-alala si Vice President Sara Duterte para kay Roque, pero hindi ukol sa passport cancellation, kundi sa kalusugan ng dating opisyal. Hindi tinukoy ni Duterte kung ano ang karamdaman ni Roque. Bukod kay Roque, kinansela rin ng korte ang passport ni Lucky South 99 Representative Cassandra Lee Ong at iba pa dahil din sa kasong qualified human trafficking. Nagalok na ng 1 milyong pisong reward ang DOJ sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Ong. Definitely, with the current information we have, we don't have enough. That's why we're offering the reward. Diba? And it's an effective tool. As in the past, effective tool po to for crowdsourcing of information. May mensahe naman si Senador Risa Ontiveros, ang chair ng Komite ng Imbestiga sa Illegal na Pogo. Hindi nila habang buhay matatakbuhan ang kanilang pananagutan. The conviction of Alice Guo is not the end of the story. Hindi lang siya ang mananagot. Dapat lahat na sangkot. Iginit ng DOJ na maaaring i-detain ng immigration authorities sa anumang bansa si Roque ngayong kansilado na ang kanyang passport. Pero ayon kay Roque, mag-hain siya ng motion for reconsideration laban dito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Mga ka-A to Z, lumakas pa po sa tropical storm category ang bagyong Verbena habang papalapit sa Calamian Islands at northern mainland ng Palawan. Ayon sa Pag-asa, ngayon ay nasa karagatan ng Linapakan, Palawan ang sentro ng bagyo, taglay ang lakas na 65 km kada oras at pagbugsong aabot ng 80 kph. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 km kada oras. Itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Calamian Islands at Northern Palawan, partikular na sa El Nido, Taytay at Araceli. Signal number 1 naman ang Mindoro, bahagi ng Romblon, malaking bahagi ng Palawan, kabilang ang Cuyo at Cagayancillo at ilang lugar pa sa Visayas gaya ng Antique at Northwest Aklan. Naasahang magpapaulan ng verbena kasabay ng shear line, habang inaasahan rin ang malalakas na bugso ng hangin sa Luzon at Visayas kahit sa mga lugar na walang signal. Masungat din ang alon sa karagatan, kaya pinagbabawal ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat sa ilang baybayin dahil sa taas ng alon at lakas ng hangin. Naasahang aabot pa
sa severe tropical storm ang Verbena ngayong Miyerkules at inaasahang tatama sa Northern Palawan ngayong gabi bago lumabas ng PAR Huwebes ng umaga. Paalala po ng Pag-asa maghanda sumunod sa evacuation orders at tumutok lagi sa impormasyon ng mga otoridad at lehitimong media. Ingat po mga ka-A to Z. Samantala, malawakang pagbaha naman ang idinulot ng Verbena sa Caraga, Visayas at Bicol na nagpalika sa libu-libong residente. Ito'y kahit na sa ilalim lang ang ilang probinsya sa Signal Number 1. Sa Caraga, aabot sa mahigit 47,000 o mahigit 15,000 pamilyang apektado, habang nasa 5,700 na pamilya ang sapilitang lumikas dahil sa rumaragasang mga baha. Sa Butuan City, higit 1,300 katao mula sa 13 barangay ang nasa mga evacuation centers. Sa Visayas naman, kabilang ang Cebu City. Mahigit 1,000 pamilyang nasa mga evacuation centers matapos umapaw ang mga ilog at creek sa pagtama ng Verbena sa Talisay City. Habang sa Negros Occidental, nagutos si Governor Nina Lacson ng preemptive at forced evacuation sa mga high-risk areas dahil nga sa banda ng baha, landslide at maging daluyong o storm surge. Dito naman sa Region 5 Bicol, naka-high alert ang lahat ng response teams. Nagpataw na rin ang suspension sa dagat at land travel habang daang-daang pasahero at sasakyan ang na-stranded sa mga pantalan ng Albay at Sorsogon. Ingat po! Tinitingnan ng Department of Agriculture ang pagpapataw ng 120 pesos kada kilo na maximum suggested retail price sa sibuyas. Sa kabila yan ng patuloy na pagsirit ng presyo sa mga palengke. Sa Commonwealth Market, umabot na sa 280 pesos kada kilo ang local red onions. Kaya naman ang ilang tindera napilitan na magbenta ng imported na nasa 240 pesos lang ang kada kilo. Iyat ni Agri Secretary Francisco Chu Laurel, hindi tatanggapin ng gobyerno ang presyong lumalagpas sa mahigit 100 piso kada kilo, lalo't may sapat naman umanong supply sa kabila ng isang taong ani ng sibuyas. Inaasahang bababa ang presyo pagdating ng bagong import sa Disyembre. Nagpatupad ang ahensya ng temporary import ban nitong taon para protektahan ang lokal na mga magsasaka matapos ngang sumirit ang presyo ng sibuyas taong 2022 at 2023 sa tumataginting na 700 pesos kada kilo. Sa Divisoria wala na talaga, wala na makuha. Kasi di ba anihan natin, saber lang naman. Siyempre naubos na yung laman ng storage. Susunod, kongresistang sina Arjo Ataide at Dean Asistio itinanggi ang pagkakadawit sa flood control scam sa harap mismo ng ICI. Sa ibayong balita, bulkan sa Ethiopia, sumabog pagkalipas ng 10,000 taon. Abo, umabot hanggang India. Wow! Abangan po ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Humarap na sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure sina Quezon City 1st District Representative Arjo Ataide at Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio na idinadawit sa flood control anomalies. Ito'y matapos silang akusahang nakatanggap umano ng kickbacks mula kina Sara at Curly Descaya. Ang Balitang A to Z hatid ni Naomi Almohano. Wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. Ito ang naging pahayag ni Quezon City 1st District Representative Arjo Ataide bago dumalo sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure ngayong Martes. Bitbit ang kanyang affidavit, sinabi ng mambabatas na handa siyang makipagtulungan sa investigasyong isinasagawa ng komisyon at sagutin ang mga kinasasangkutang aligasyon. I came before the ICI, I volunteered po. I think a week or 2 weeks ago I wrote a letter para po ma-fast track din po ang proseso. I'm sure everyone wants an answer as well. I told the people I'll answer at the proper form at the proper time and this is it po.
Kinailangan niya rin aniya na kolektahin ang mga ebidensyang kanyang isusumite para malinis ang kanyang pangalan. I'm ready to answer po. I'll lay the cards on the table. Facts lang po. I don't wanna invalidate the feelings of people towards the gravity of the situation if I deny. So I had to gather all the evidence backing the allegations against me to prove my innocence po. Tinawag niya ring hearsay o sabi-sabi lang ang mga paratang sa kanya lalo pat wala naman umanong patunay ang mga ito. Ito'y matapos siyang pangalanan ng kontratistang si Curly Discaya sa Senate Blue Ribbon hearing noong September 8 na isa sa mga umano'y tumanggap ng kickbacks mula sa mga na-secure na government projects ng mga Discaya. Baka mas mabuti po bago po magturo, bigay po muna sa akin yung ebidensya laban sa akin. Pero nang banggitin na ang pagkakadawit ng kanyang pamilya, naging emosyonal na si Atayde. Since September 8, they haven't even given out anything against me or my father, and my father is also willing to go through the investigation. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po and Sige, we'll do it. Mamaya na, sir. Pinabulaanan naman ni Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio lahat ng paratang ng mga Discaya na siya'y tumanggap din ng kickbacks. Aniya, humiling siya ng executive session, hindi dahil siya'y natatakot, kundi para maiwasan umano ang judgment by publicity. Iniiwasan lang po natin ay merong mga sensitibo na impormasyon na lumabas na hindi pa napapanahon. Nakatakda ring magsumiti pa ng mga karagdagang dokumento si Asistio sa komisyon ngayong linggo. Kaugnay pa rin ito ng budget process sa kanyang distrito at paano umano nagkaroon ng discrepancies. May mga certain documents po na hinihingi sa akin from our office at ang sabi ko po, willing po kami itong ibigay, bigyan lang kami ng enough time. So I think by Friday masasabit na po namin sa ICI. Handa si Atayde at Asistio na muling makipagtulungan sa ICI sakaling imbitahang muli. Pero kung naka-public livestream na ito o executive session pa rin, wala pang kasiguraduhan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Ibinulgar ni Senator J.V. Ejercito na umaabot sa 70% ng nakokolekta sa Letters of Authority ang di umano'y ibinubulsa ng ilang opisyal ng BIR, kabilang ang revenue officers at regional directors. Ang LOA o LOA ang opisyal na dokumentong nagbibigay pahintulot sa BIR na mag-audit ng isang negosyo o taxpayer. Ayon kay Senator Ejercito, target sana ang 6 hanggang 8 bilyong piso na malilikom pero nasa humigit kumulang 3 billion pesos lang ang nairemit. Dagdag ng senador, mismong mga embassy representatives mula sa American at European chambers ay naharas umano sa LOA extortion, bunsod ng korupsyon. Sinabi rin ni Ejercito na tsak na nakarating na ang mga ulat kay dating BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. at lahat ng sangkot, resigned man o hindi, ay dapat panagutin. Binibigyan ng Commission on Elections ng 10 araw si Senator Rodante Marcoleta para magpaliwanag kung bakit hindi niya inilahad ang kanyang mga donors sa kanyang kampanya noong May 2025 polls. Nagsimula ang motu proprio investigation matapos makita ng COMELEC ang lumalaking agwat sa SALN ni Marcoleta na may net worth na 52 million pesos kumpara sa mahigit 112 million pesos na ginasta niya sa kampanya. Giit ni COMELEC Chairman George Garcia, mahalagang malinaw ang pinagmulan ng pondo para hindi maitago ng mga kandidato ang kanilang mga donors sa susunod na halalan. Anya, ipagpapalagay na batas na personal na pera ang ginastos kung walang donor na nakasaad, na mas maaaring maging kahina-hinala kung sakali kapag ibabangga na rin sa SALN o yung net worth. Dagdag ni Garcia, nagbigay na sila ng show cause order sa hindi pagsama ng campaign donors at ang discrepancy sa SOSE at sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Wala rin silbi ang SOSE kung hindi rin ipapakita lahat ng donors. Wala naman po sinabi naman na personal fund niya yun. But since wala po nakalagay na donor, walang nakalagay na contributor, so the presumption in law, in the meantime, that presumption stands. Sumabog nitong linggo sa kauna-unahang pagkakataon sa nakalipas na 10,000 taon ang Haile Gabi volcano sa Ethiopia.
Nagpakawala ito ng makakapal na usok at abong umaabot hanggang India na nakaapekto na ng air travel maging sa mga sakahan at damuhan na mahalaga sa mga alagang hayop sa komunidad. Umabot naman ang ash cloud sa Yemen, sa Oman, Pakistan at India ayon sa Toulouse Volcanic Ash Advisory Center. Nagbabala na ang Meteorological Department ng Pakistan na matapos pumasok rin sa kanilang airspace ang abo. Kanselado naman ang ilang lipad ng Air India sa India para magsagawa ng safety checks sa mga eroplanong dumaan sa apektadong airspace. Patuloy ang monitoring habang inaasahan ang paggalaw ng ash plume patungong silangan. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Miss Universe third runner-up Atisa Manalo, mainit na sinalubong ng fans sa kanyang pagbabalik bansa. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Happy, fulfilled at content. Yan ang high spirit ng naging pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo na balik bansa na matapos sumabak sa 74th Miss Universe 2025 sa Bangkok, Thailand. Mainit ngang sinalubong ng mga tagahanga si Atisa sa paglapag niya sa NAIA madaling araw ngayong Martes. Nagpasalamat si Atisa sa mga sumalubong at sa patuloy na sumuporta sa suportang ibinibigay sa kanya. Pagtitiyak pa ng beauty queen na masaya siya sa kanyang third runner-up finish at tinawag ang kanyang Miss Universe experience na amazing mula sa mga tao hanggang sa pagkain sa Thailand. Dagdag pa ni Atisa, sa mga nadismaya po sa resulta, wala na siyang kontrol dito at kailangan tanggapin ang anunsyo ng organisasyon. Ito ay sa kabilangan ng sunod-sunod na issue ngayon ng Miss Universe Organization at mga revelasyon patungkol sa umano'y dayaan. Sinabi naman ng MUPH Queen na magpapahinga muna siya at pag-iisipan ng susunod na direksyon pero magpapatuloy ang trabaho sa mga organisasyon para sa kanyang advokasya. Paano ka nga ba makakasigurong hindi mananawakan ang inyong tindahan? Dapat ba ang bantay ay alisto? Paano po kung si Mingming ang magbabantay? Papayag ka ba? Panoorin ang nakaka-GV na video. Pabili. Pabili po. Pabili ng... Baka puyat si Mingming. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang sikat na mystic at makata na si Rumi. Ayon sa kanya, sa oras na tanggapin mo ang mga pasaning ibinigay sa iyo, magbubukas ang pinto ng pag-asa at pagkakataon. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Isang buwan na lang at Pasko na. Dahil literal, mayroon na lang po tayong 30 araw bago ang masayang pagdiriwang. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam. Yon, 30 days. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas.